statement. So, sa pagpapautang, dapat may disclosure statement yan. Merong information tungkol sa detalye ng pautang na yon. Kung ano ang gross amount, and then ano yung deductions of the loan, and of course kung magkano yung net proceeds of the loan. So, dapat lahat yon nandun po sa kanilang disclosure statement na karapatan na malaman ng isang borrower. Ngayon, yung tanong nyo po kung ano ang pananagutan ng isang credit institution, kung halimbawa hindi sila sumunod dyan sa ating Truth in Lending Act. So, baka pwedeng ano yan, pwede silang, una dyan would be, siyempre, pasaraduhan yung ano yan, pwedeng pasaraduhan yung lending institution who failed to comply with that requirement of the law. Kasi siyempre karapatan yan ng bawat nangungutang na to disclose yung mga nilalaman ng isang pautang sa pamamagitan ng yung disclosure statement. Okay, so yan yung requirement. So yung harsh punishment dyan would be, yan nga yung sinabi ko ma'am, would be it might cause the closure of that particular lending institution. Pwede pang ano yan that might be a source of criminal penalties, which include fines and of course it includes imprisonment. Okay, so yun ang pinakamalala dyan, but definitely yan might be a cause for the closure of the business. Okay, so attorney, paano po kapag kayong humiram is sabihin na natin illiterate or nakakaintindi naman pero hindi kumbaga comprehend. So yung iba kasi attorney kailangan para sa anak, para sa ganito, emergency purposes. May kumbaga tanong naman na naintindihan ba yung borrower yung sinabi ng company or yung corporation, and may verbal attorney yung pag-approve ng borrower. Enough ba yun attorney kahit walang firma? Okay, so you know ma'am, sa contract naman it's meeting of the mind. So wala namang particular format required under the law, which include of course credit. Kaya lang kasi syempre sa panahon ngayon na yung lalo na sa mga kooperatiba, malalaki na yung mga yan. So definitely they will not also allow yung mga ganyang sistema na ang pagpapautang lang ay verbal. So most likely everything is in a document. So ngayon ang issue natin is what if yung yung sabi ninyo illiterate yan, hindi naman yan nakakabasa. Okay, so halimbawa hindi siya marunong magbasa. So unang-una paalala na lang natin sa mga bata na yan, dapat mag-aral kayong mabuti kasi yan yung implication ng hindi marunong magbasa. Okay, so hopefully at this point with the advancement of technology, dapat tawag nito hindi na dahilan yung distance para hindi kayo makapag-aral kasi yung there are many ways on how to learn na hindi na kailangang magbuhat ng malalaking libro. Okay, nararating na rin ng cellphone, ng TV, pwede ring video recording yung pag-aaral na hindi na physical na pupunta yung isang guro doon sa inyong lugar. So hindi po dapat dahilan yan para hindi kayo marunong magbasa. So anyway, that's out of the topic. Siningit ko lang kasi siyempre gusto rin nating magpaalala sa ating mga kababayan na ganun kahalaga lalo na sa mga bata. So moving forward doon po sa tanong, so dapat marunong siyang magbasa or mapwede siyang he can be doon naman sa kontrata na papasukan ng isang borrower, meron naman po siyang witnesses. So, as much as possible, pag kayo hindi po marunong magbasa at magsulat,
So, pwede pong you can ask someone else to assist you, and I advise you to call someone who is close to you para yung hindi ka lolokohin. Yun naman. Okay, so yun ang isasama ninyo, and then of course, pag hindi siya makapagpirma, so pwede namang tamar. So there are many ways on how to make the agreement legal. So kung halimbawa, yan nga yung tanong ninyo, kung pwede bang verbal yung contract of loan, pwede naman. Kasi nga yung contract, when you talk about contracts, it's the meeting of the minds regardless of the form. But then again, yun nga yung with the complexity of operations of these big cooperatives, I doubt if they will enter into a loan agreement with just mere verbal or in only by through conversations or verbal form, they will enter into a contract with someone else. Okay, so attorney, may natitira pa po tayong 6 na minutos bago po tayo magtapos. Pero paalala or ano po yung pwedeng hit ng isang borrower para lang sa ganun kahit anong mangyari, may panghawakan siya kapag baliktad yung sitwasyon, or for safety lang, attorney, sa mga nangihirap. Okay, so eto lang yung tip natin sa ating mga two-way na ito, no, doon sa ating creditors and borrowers. Dito kasi sa Pilipinas, nasanay tayo na when you talk about contracts, we rely on verbal contracts, di ba? Lalo na sa pautang. So ako, I personally although no, talagang ako as much as possible, meron akong pag hindi naman member of your family. So, syempre kahit membro sana ng family, dapat you take down notes, you take down your agreement. Hindi naman lang verbal, pwede naman through text, di ba? Pwedeng tip ko dyan would be, para lang ako din na nangungutang minsan or nagpapautang, hindi dahil ayaw mong magbayad, kaya lang minsan nakakalimutan mo sa dami ng iniisip. It's not because kinalimutan mo dahil ayaw mong magbayad, pero hindi mo na alam na meron ka palang inutang doon sa tao na yun. Lalo na kung in a situation wherein meron kayong babayaran to a certain individual, sasabihin niya, pautangan na ng 2,000 dyan kasi mayroon na tayong, wala akong nadalang pera dito, pwede bang pautang mo na? So, emergency yon na situation wherein merong mangungutang sa'yo. So, syempre, bibigay mo na. And then later on, babayaran ko after pag nasa office na tayo. Pagdating sa office, work na agad. So, nakakalimutan. So, in that kind of situation, hindi naman siguro nakakaya na ipaalala mo na, meron ka palang hiniram kanina. So, ganyan. Or, mas mainam na ako, pag merong mga ganon na substantial amount on my part, like for example, 5,000 na yan, so substantial na sa akin yan, tinitext ko sa sarili ko na borrowed, Miss Justin, borrowed 5,000 today. Tapos lagay ko yung location, and then date, tapos text ko sa sarili ko para moving forward, halimbawa nakalimutan kong maningil today kasi syempre sa dami na ng trabaho, nakakalimutan mo na rin pating maningil, ikaw yung creditor. So what are you going to do? Syempre pagdating na sang panahon na okay nga, parang malala ko may utang to. So syempre meron kang record. Nakikita mo na okay, pinautang ko pala siya ng ganito. So doon naman sa part ng borrower, so maalala din niya, oo nga, meron akong utang sa iyo ng ganyang amount. So sige, bayaran ko na. Di ba? So mag-aaway pa ba kayo doon? Hindi na, kasi nga may record. Kasi hindi naman always na we put it into writing, yung ating pagkakasunduan. So, of course, sa pautang naman sa mga kooperatiba, di ba? Make it sure na it is documented. Dapat documented yung ating mga pautang para kung pagdating na sa korte at magpa-file po tayo ng small claims towards the other, meron po tayong basehan. And of course, yung mga korte natin, siyempre naghahanap din yan ng mga hard evidence which include a document.
So, mas mainam na we have to document yung ating mga pautang. So, yun lang naman yung mga tips natin. So, kung meron po kayong tanong din regarding doon sa pinautang sa inyo, before you're going to sign to that contract, tanungin nyo na po lahat. Okay, so, and you also always have the right to know yung kung ano ang nilalaman ng pautang dahil yan ay mandato ng batas. Nasa Truth and Lending Act natin yan. Okay, na kailangan nilang ibigay yung detalye ng kanilang pautang. Paano sila nag-compute and how they were able to arrive to that interest, nandun dapat doon sa kasulatan. So, nandun, like for example, 12% per annum yung interest. So, nandun po dapat yun. So, ngayon naman, balikan natin sa tungkol sa mga cooperatives. Kung sa tingin ninyo, medyo mataas ang kanilang interest, at the end of the day, sa kanino ba napupunta ang interest na sinisingil nila? So, babalik din po sa inyo in the form of, tawag nito, yung dividends. Magbabalik din sa inyo interest on share capital, patronage refund. So, in the end, kayo pa rin pupunta ang inyong yung mga siningil nilang interest. So, wag naman masyadong mag-isip na eto namang kooperatiba na to, masyadong malaking kinikita yung sa atin. At the end of the day, kayo rin ang inaanapan niya ng kita eh. Okay? Because pagdating na ng General Assembly, babalik din nila sa inyo in the form of, yun nga, yung patronage refund, pwedeng dividends or interest on share capital. Okay. Attorney, kung may dadagdag ka pa na tips bago mag-apply ng isang kooperatiba or pagpanghiram, attorney, sa mga cooperative. Yung mga first time, lalo na attorney, at na hindi pa nila alam kung ano yung initial na gagawin nila. Yung iba nagre-rely sa mga dating miyembro, pero para sa iyo, attorney, bilang isang may kaalaman regarding po dito, ano po yung tips para po nang sa ganun maging safe yung panghiram nila ng pera? Okay, so una dyan would be, tip ko lang sa yung mga gustong mangutang sa mga cooperatives or gustong mag-invest sa mga cooperatives. Tingnan ninyo kasi yung background ng cooperative na yan. Meron naman silang, tawag nito, meron silang sariling Facebook account, yung legitimate Facebook account, i-ano nyo na yan, i-CI nyo yan. So, ano ba ang history ng co-op na yan? Ganun po. So, ngayon, wala nang nakatago sa mga cooperatives natin kasi nga nandun na rin sila sa various social media accounts in their promotion. So, pagdating naman sa pag-avail na ng kanilang loan, okay, so we have the right to know what is the content of the agreement through the Truth and in compliance with the Truth and Lending Act. Dapat kuha kayo ng kopya ng disclosure statement. Kung ano ba yung breakdown ng inyong loan, ng magkano yung gross amount, ganyan. Okay, and magkano yung deductions to arrive at the net proceeds of your loan. So, yun po yun. And of course, huwag nyo rin kalimutang magbayad kasi yung pagbabayad natin would of course affect your credit standing. Kung hindi po kayo marunong magbayad, nako, hindi lang yung sa co-op na yan kayo mabablacklist, baka pwede rin sa other cooperative. So, pangalagahan din yung inyong record. So, medyo maswerte kayo siguro dahil hindi kayo panagutin ng inyong cooperative. Kasi it is also a hassle on their part to do small claims. But then again, pag meron kayong bad record, you cannot anymore avail with other cooperatives. Medyo mahihirapan na po kayo kasi i-require din yan ng other cooperatives for you to seek clearance with their other cooperatives in the area. Kaya kiklearance mo rin yan. So magbabayad ka ulit. So bakit antayin mo pa yung point na yon kaysa nung mas mainam na magbayad ka na lang. So, pwede rin nyo po ako pala i-follow sa aking TikTok account. Meron na rin tayo sa TikTok. And of course, yung ating Facebook page para doon sa mga meron pang tatanungin po tungkol sa pinag-usapan natin today and mga future topics and legal issues. So, maraming salamat po Ma'am Justine sa pag-invite at sa lahat po ng nakinig today. Maraming pong salamat. So, thank
Okay. tapos, Yes, ma'am. So, maraming salamat and hi to Ma'am Bing Candaroma. So, ngayon, kasama ko siya dati sa Northwestern University as a faculty. Ngayon, nasa ISPC na siya as a Faculty of Criminology Department of the Ilocos Sur Polytechnic College. And of course, yung mga taga-Upland Ilocos Sur, mga mababait yan eh. Doon ko talaga na appreciate na ganda talaga ng Ilocos Sur. Kaya lang hindi lang siguro na po-promote yung iba diyan. But then again, hopefully I will be able to come to Suyo MPC. Layo pala akala nila masyadong malayo yung Suyo, not actually. Doon lang sa dulo ng Tagudin, paloob ka lang. Nandun na yung Suyo. And of course, to Sir John Bello ng Kailian MPC, doon sa may part ng Lidlidda. So, napuntahan ko na rin ma'am actually yung ating skyline dahil sa kanila. And I was able to visit as well Quirino and Cervantes. So, meron pang daanan doon papuntang Sagada. So, alam nyo na sabi nga ni Sir na po-promote yung lugar namin dahil sa pagbabanggit mo. But definitely maganda rin yung part na yan ng Ilocos Sur, not only concentrated sa vegan. Talagang sobrang gandang vegan. Okay, wala tayong duda dyan. Pero marami pa rin pala sa inyo din ma'am. Baka ikaw din, baka di nyo pa napasyalan yung mga uplands natin. Sobrang ganda. Hanggang Quirino. Nailibot ko dahil lang sa mga cooperatives, sa mga kinokonduct natin. And of course, baka nakikinig sila today sa inyong program. Ay, alam ko na malawak ang reach ng Bombo Radio dyan. So maganda hapon po sa lahat ng mga miyembro ng mga cooperatives dyan sa Ilocos Sur. So maraming salamat sa pakikinig. Okay, so once again, attorney, maraming salamat po sa oras na nilaan nyo sa amin ngayong hapon. At sana po maging guest pa namin ulit kayo sa susunod pang linggo. Pero attorney, once again, maraming salamat po sa oras. Isudaytan mga kapungko ni attorney. Okay, so yun po yung ating guesting sa programa ni Ma'am Justine Garcia ng Bombo Radio Vegan. So hopefully we can still be a guest of the program next week. Kasi syempre we are trying our best to expand as well our coverage para hindi lang naman gusto lang din natin na lalawak ang ating sharing ng information. It's because gusto rin nating mas maraming matututo sa ating mga para mas maraming matututo sa munti nating kalaman tungkol sa batas in this case today na yung ano natin is the Republic Act 9520, yung ating Co-op Code. So pinag-usapan natin yan today, and hopefully meron talaga kayong natutunan. And you can also follow me in my various social media accounts. So hindi lang po tayo nasa Facebook, nasa TikTok din tayo. So maraming salamat sa ating dumaraming followers via TikTok, and nasa rin po tayo sa YouTube. Yung Attorney Kid, partner sa batas, at yung isa po is Attorney Kid Ruiz Castro. Okay, so yun po yung ating mga social media accounts. So you can follow me for other legal issues na pwede nating pag-usapan. So salamat din sa aking mga dating estudyante na nakikinig sa atin sa programa, like eto kasi yung ginagamit mo si Mr. Cator Esteban. Okay, so Cator kasi nilalagay niya, nakalimutan ko tuloy yung kanyang totoong pangalan, and of course si Jezreel. Okay, so Jezreel Pailma ng Bintar, Ilocos Norte. So thank you for watching, and pwede nyong ulitin na panoorin doon sa Facebook page ng Bombo Vegan. So live po tayo kanina. So maraming salamat, and have a good Sunday or blessed Sunday to everyone.